Let's welcome the man of God, our evangelist, Mark Adrian Vargas. Evangelist, preach to us. Praise the Lord. Hallelujah. Let's clap our hands to God. Come on. Hallelujah. Ingana lang atong mahatag ang pagdaig sa Dios. Hallelujah. Hallelujah. Nakaabot na maigsonog 17th year anniversary tungod sa pagkamaayo sa Dios. Hallelujah. Hangtod karon ingana lang bang imong mahatag ang pagsagit, pagdaig sa Dios. Hallelujah. One thing I desire, hallelujah, diya sa Ginoo, na ako siyang mapasidunggan, na ako siya, hallelujah, matagaan og taas na pasigarbo sa iyang pagkamaayo sa akong kinabuhi. Praise God, praise God. Amen. Malaya kayong makakaupo mga kapatid. It's a great honor mga kapatid and privilege na tumayo sa likod ng pulpitong ito mga kapatid. Napakaganda ng pulpito. Amen. Hindi ko ito madadala. Praise God. Magkailan na lang ang apo dito. Magkaapo na lang kayong lahat. Mananatili ito mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Napakaganda mga kapatid. And nagpapasalamat din po ako sa ating host pastor, our Section 2 presbyter, and to his wife, sa inyong pamilya. Amen. To allow us mga kapatid, praise God, na magbahagi ng salita ng Diyos. Amen. Handa na ako last week. Ang unang schedule is 25 mga kapatid. Handa na ako. Praise God. Amen. Pero may plano pa ang Diyos mga kapatid. Amen. Hallelujah. Hindi naman ako nagbago ng topic pero maraming revelation na binigay ang Panginoon. Amen. And I believe ito ang kalooban ng Diyos. Amen. Marami tayong mga walls sa ating buhay mga kapatid. But today mga kapatid, hallelujah, sisirain natin yung mga hadlang sa ating paglago sa gawain ng ating Panginoon. Amen. Praise God. At salamat po sa lahat ng leaders. Amen. Sa local na iglesia na to. Amen. For approving, allowing my igsoon. Hallelujah. Nga mahimo ninyong speaker karong inyong 17th anniversary. Praise God. Sa atong amahan sa distrito, atong pinakagwapo maigsoon, praise God, nga pastor, leader, amen. I call him Tito, Pastor Welgar maigsoon, kababan, uban sa iyang asawa, sa atong mga pastors, di ko na mo sa usawon maigsoon. Praise God, salamat. And we are all, hallelujah, subject to worship the Lord karong buntaga maigsoon. Amen. Wala tay bisita diri, wala tay guest maigsoon, hallelujah nga tao, kundi ang Diyos sa mga Diyos. Walay laing Diyos. Amen. Ang hari sa mga hari, mga igsoon. Ang atong buhi nga Diyos. Without further ado, mga igsoon, praise God, mag-adto ta sa pulong sa Diyos. Tanan ba nakasabot og Bisaya o halo-haloon lang nato siguro, no? Praise God. Sanay matag mga halo-halo gamay. Magapanindog ta mga igsoon. Praise God. Hallelujah. Ang atong keyverse may igsoon na anapod sa atong tarpaulin. Praise God. Naara tay mga pipila ka bersikulo nga pagabasahon may igsoon. Actually, buong chapter sana mga kapatid ng Joshua. Amen. Pero magkutlo lang ta may igsoon og mga pipila ka mga bersikulo. Reading from verse 1, Joshua chapter 6 verse 1. Now Jericho was straitly shut up because of the children of Israel. None went out, none came in. Nakasarado may igsoon. Kumbaga, naka-pandemic, naka-lockdown sila sa sulod sa Jericho. Hallelujah. And the Lord said unto Joshua, See, I have given unto thine hand Jericho and the king thereof, and the mighty men of the Lord. Naipunto diri mga igsoon. Praise God. Sa verse 2. And ye shall compass the city, all ye men of war, and go around the city once. Thou shalt do 6 days, and the 7 priests shall bear before the ark 7 trumpets and drums of horns. And the 7th day you shall compass the city 7 times, and the priest shall blow with the trumpets. Verse 5, and it came to pass
that when the day make a long blast with the ram's horn, and when he hear the sound of a trumpet, all the people shall shout with a great shout, and the wall of the city shall fall down flat. Notice my son. Hallelujah. Gihatag na sa Ginoo kanila ang assurance. Amen? That the wall will fall down flat. O gihatag na sa Ginoo ang Jericho o ang hari niini sa kamot maigsoon ni Joshua. Continue. And the people shall ascend up every man straight before him. Verse 6, and Joshua the son of Nun called the priest and said unto them, take up the ark of the covenant, and let the 7 priests bear 7 trumpets of rams of horns before the ark of the Lord. Verse 10, jump to my son sa 10. And Joshua commanded the people, saying, ye shall not shout. Ingon sa Ginoo, bubuhat silang pagsagit. Bubuhat silang paghugyaw. Pero ang ingon ni Joshua, verse 10, commanded Joshua saying, ye shall not shout, nor make any noise with your voice, neither shall any word proceed out of your mouth. Nga bisan unsa nga pulong o tingog nga magagulas sa imong bakba, kinahanglan wala. Walay walay ubo, walay marites. Amen. Hallelujah. Kinahanglan nila tumanon ang commandment sa atong buhi nga Dios. Until the day I bid you shout, then ye shall shout. Verse 11, so the ark of the Lord compasses the city, going about it once, and they came into the camp and lodged in the camp. Jump tayo mga kapatid. Verse 15, and came to pass on the 7th day that they arose early about the dawning of the day, and compassed the city after the same manner 7 times. Only on that day they compassed the city 7 times. And it came to pass on the 7th time, when the priest blow with the trumpet, Joshua said unto the people, shout, for the Lord hath given you the city. And last verse, verse 20. So the people shouted when the priest blow with the trumpets, and it came to pass, when the people hear the sound of the trumpet, and the people shouted, notice, with a great shout. Hindi pa man nila nakikita, mga kapatid, hallelujah, hindi pa man nila nakamtan yung victory. Pero sumigaw na sila, mga kapatid, hallelujah, ng napakalakas na sigaw. Hallelujah. That the wall fell down flat, so that the people went up into the city, every man straight before him, and took the city. Ngayong umaga, mga kapatid, praise God, I believe we have walls sa ating mga buhay. Walls of fear, disappointment, discourage, hallelujah, walls of pride. Kahit Kristiyano, may mga pride pa rin yan na kailangan masira para tayo ay makabante sa paglago sa gawain ng Panginoon. And I believe this morning, God will fall down flat every walls of our lives para tayo ay makamove forward to take over the province of God. I ask our district presbyter to pray for the word of the Lord. Yes, Lord Jesus. Once again, O God, we ask your favor, Lord, for us, Lord, to pour out your Spirit to each and every one. Use your servant, use our evangelist, Lord, as he deliver your word. Let a powerful word, O God, hallelujah, ang siyang mangyari sa aming kalagitnaan ngayong umaga, Panginoon. Use him mightily, O God, for the expansion of your kingdom. Covered him, Lord, by your precious blood, and let your will, O God, will be done in our midst. Gamita lamang siya, Ginoo, ingon nga latayan sa panalangin.
ang imong gahom, hallelujah, magalihok sa mong taliwala, pagkanaid akong revival nining among pagselebrar Ginoo nining pang 7th year church anniversary sa Cruising Church samahan aron manguli kami nga matagbaw ang among mga kalag pinaagi sa imong presensya. Dalaygon kas walay katapusan, Lord. Just put him, Lord, behind your power and your wisdom so that your name, Lord, will be magnified in our midst this morning. Thank you, Jesus. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Let's clap our hands to the Lord. Amen. Amen. Come on. Hallelujah. 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 Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Amen. Bago mo makalingkod na igsoon, tingnan mong katapat, maminaw ta. Praise God. You may be seated. Our topic, mga kapatid, doon tamo sa tema nga nagaingon. Breaking down the walls. Dugtungan ako na through obedience. Amen. Hallelujah. Praise God. Sa binasa natin, mga kapatid, hallelujah, na text. Praise God. Ang lagi nating natatandaan is that the people of God, the children of God, they shouted with a loud noise and the wall of Jericho fall down flat. Amen? Yun parati ang naiisip natin sa versikulo na to, sa chapter na to, mga kapatid. We are encouraged to give our best shout, our best noise to the Lord. But before that, mga kapatid, hallelujah, hindi ba natin nalalaman, hindi mangyayari yung pinangako ng Diyos na ibigay ang Jericho kung hindi sila susunod. Hey. Amen. Gusto natin every Sunday tayo yung pinakamaingay sa church. Gusto natin every Sunday tayo yung pinakamalakas tumalon. Tayo yung nakikita, hallelujah. But I tell you the truth, hallelujah, your noise can cover up your fears in your lives. Your noise can cover up, hallelujah, your discouragement sa imong buhay. But your daily walk cannot cover your sin. Anuhan po ba natin? Every Sunday, mga kapatid, hallelujah, you can give God your best worship. But the question is, paano pag Lunes na? Amen? Pag Sunday, ang galing nating magpuri. Ang tanong, pag Lunes, Kristiyano pa ba tayo? Sunday Christian ka ba lang? Ka lang ba? We're celebrating 17th church anniversary. Maaring umabot ka ng 40 years, 50 years sa paglilingkod sa Diyos, pero maaring hanggang Sunday ka lang Pentecostal. Before naging leader si Joshua, mga kapatid, praise God, alam natin na si Moses yung kanyang predecessor. Alam natin na si Moses yung kanyang naging leader. But it took 40 years in the wilderness. Hallelujah. Walang nangyaring pagbabago sa buhay ng mga anak ng Diyos. It took 40 years. Puro lang sila reklamo sa Panginoon. Yes, sa 40 years na sila ay sumusunod, mga kapatid, kay Moses. Pinakita ng Diyos, sinupply ng Diyos ang kanilang pangangailangan. There's miracle. Hindi sila pinabayaan ng Diyos. But the question, sumunod ba sila sa Diyos? Maaring Pentecostal tayo, mga kapatid, hallelujah, hanggang sa huling hininga natin. Pero ang titingnan ng Diyos, hindi yung ingay na ginagawa natin sa simbahan. Ang tinitingnan ng Diyos, hallelujah, hindi yung ating mga itsura sa simbahan. Hindi tinitingnan ng Diyos, hallelujah, kung ano yung naiambag mo sa simbahan. Ang titingnan ng Diyos, yung araw-araw na paglakad mo, hallelujah, na buhay mo bilang isang Kristiyano, bilang isang apostoliko sa mata ng ating Panginoon. Kaya hanggang ngayon may problema ka pa rin. 40 years ka na, nakikipag-celebrate ka, pero hanggang ngayon, hallelujah, hindi mo pa rin nabiyak.
hindi mo pa rin nabungkag mga igsoon, praise God, ang wall sa buhay mo. Dahil yung salita ng Diyos, hindi naman pinapasok mo sa iyong puso, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Marami na akong kilala, mga kapatid. Malakas magpuri sa church tuwing araw ng linggo. Pero pag araw na ibang Lunes hanggang Sabado, malakas din ang bunganga, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Maraming tao sa Biblia, mga kapatid, hallelujah, ang in-acknowledge ng Diyos, hallelujah. They are perfect in the sight of God. Hindi man natin mabasa na sila ang pinakamaingay magpuri. Hindi natin mababasa yan. Yes, we acknowledge David as a great praiser, worshiper. Pero lahat ng ina-acknowledge ng Diyos, mga kapatid, yung mga taong nilaan ang buhay nila araw-araw sa pagsunod sa Panginoon. Maraming milagro pinakita ng Diyos. Maraming mga hadlang na winasak ng Panginoon. Dahil sa kanilang pagsunod sa Diyos. Next year, 18 church anniversary na kayo. Praise God. Pero ang tanong, hallelujah, nabiyak na ba, nasira na ba yung wall sa buhay mo? Hindi ako naparito, mga kapatid, praise God. Hallelujah. Para aguy-aguyo ng inyong mga kasing-kasing. Sabi ng ibang tao, mga kapatid, ang pastor, tinalaga ng Diyos para tagahusay. Tagahusay daw. Hindi po kami mga lupon. Hindi kami mga lupon. Pinadala kami ng Diyos hindi para husayin, para itulit mga igsoon ang atong mga pagkakamali at tubangan sa Diyos. Nga kita balang everyday, magalakaw, hallelujah, uyon sa kapiton sa Ginoo. I really disagree. Amen? Na yung pastor ay taga-husay lang. Hindi kami taga-husay, taga-tulid me. Sakit ang pagtulid para kita makabot sa gingharian sa Diyos. Para ang mga wall sa atong mga kinabuhi, mga pride, masira na ang pulong sa Diyos, ang presensya sa Diyos, magaturok sa atong mga kasing-kasing. Because we will never compromise. Hallelujah, kung unsa man ang inyong nabuhat. Kaya kung taga-usay rami, sige na lang, magpinasayloan mo. Pero wa maayo ang imong paglakaw diha sa Ginoo. Nabot man ta dira, I don't know. Wala sa akong outline. Amen. There are people, mga kapatid, that walk with God. Abraham walked with God. He knows, we know, mga kapatid, hallelujah, na si Abraham usa ka dato sa land of Ur. Pero what ay mabasa, mga igsoon, ang pagdaig ni Abraham pareha ni David. Anong ginawa lang ni Abraham? Sumunod lamang sa tinig ng Panginoon. Amen? Pero ang daming pinakita na milagro ng Diyos sa buhay ni Abraham. He advanced, mga kapatid, hallelujah, at siya lamang ang pinangakuan ng Diyos, hallelujah, ng promises na tinatangkilik din natin ngayon, mga kapatid. Amen? Ang akala natin yung wall sa buhay natin is kagaya lamang ng physical wall ng Jericho. No, mga kapatid, hallelujah, in our generation, we have walls different. Hindi, mga kapatid. Walls of pride. Kaya hanggang ngayon, sa church, praise God, hallelujah, 40 years ka na, hindi ka pa marunong magpalakpak. 30 years ka na, hindi ka pa rin marunong magbigay. Why? Yan yung walls sa buhay mo. Kaya hindi ka maka-advance doon sa promise ng Panginoon. Amen. Our goal is not to be a Sunday worshiper only. Our goal is to heavenly worshiper, mga kapatid, that at the end of the day, hallelujah, tayo ay i-applause ng Diyos, that good and faithful servant. Enoch walked with God. Sabi ng salita ng Diyos. Noah walked with God. It takes hundreds of years.
the promise of God. Amen. Wala tayong mababasa na sila ay napakaingay sa harapan ng Diyos. Ginoo! Nasa man mo'y padalang promise ni mo. As a Christian, praise God, naranasan ko din magtanong sa Panginoon, magreklamo sa Panginoon. Ginoo, Kristohanon man mi, pero nga nang ingani man mi. Alam ko tayo din, nagtanong na din sa Panginoon yan. Amen. Praise God, marami tayong murmur sa Panginoon, hallelujah. Pero ang nais ng Panginoon, hallelujah, sabi ni Joshua in Joshua 1:8, that daily, day and night, we will meditate the word of the Lord, hallelujah, and follow the paths of the Lord, hallelujah, para magkaroon tayo ng good success. Gusto natin maingay lang tayo eh. Puro reklamo sa Panginoon. Even in our prayer, puro lang tayo maingay sa paghingi. Hindi tayo naging maingay, hallelujah, na humingi sa Diyos, Lord, guide my walk. Guide my path. But always, Lord, bless me. Bless me, Lord. Bless my family. Amen. Ilan lang siguro ang nananalangin ng Lord. Straight my path. Giyahe ko sa dalan nga dili ko masukwahi sa imong kabubuton, Ginoo. Di ko mapalayo sa imong kabubuton. Di ko mapalayo, Ginoo. Hallelujah. Kay bisan noon sa pamanang nakababag, hallelujah, nga ibabag sa maong diablo sa imong atubangan, pagapuntugo na sa Dios. Joshua 22 verse 5. But take diligent head to the commandment and the law, and which Moses the servant of the Lord charged you, to love the Lord your God and to walk in what? In all His way, and to love, and to keep His commandment, and to cleave unto Him, and to serve Him with all your hearts and with all your soul. Sikapin natin, mga kapatid, na atong masunod ang pulong sa Diyos, ang mga sugo sa Diyos. We cannot sunod, my son. Di natong masunod ang pulong sa Ginoo kung puro lang tasyagit. Kanina ng MC natin, praise God, magdaig ta. Walang masama sa pagpupuri. Ang masama, yung nag-iingay ka lang, pero di ka naman sumusunod. Maingay ka lang sa church, pero paglabas mo sa iglesia, walang pagbabago sa buhay mo. Natunan ka na Pentecostal, pero sabi nga ng ibang tao, murag di ka Pentecostal. Sobra ka pa sa dili mga Kristohanon. Tabian, ang atong logo maigsoon sa United Pentecostal Church says, the whole gospel to the whole world. Pero ang mga Kristohanon karon lahi ang gidala. The whole gospel to the whole world. Even in our prayer meeting, in our fasting, na ang gossip mga igsoon. Amen? Nagapangamuyo ta sa Dios nga para tuliro ng atong mga kaugalingon mga igsoon. Hallelujah. Praise God. Palakpakan nato ang atong buhay nga Dios. Enoch walked with God. Noah walked with God. Praise God. Hallelujah. Moses walked with God. Pinaka-masaklap, mga kapatid, sa buhay ni Moses. Daanan ko lang to, wala to sa outline ko. Pinaka-masaklap sa buhay ni Moses, mga kapatid. He was a prophet of God. Amen. Pero dahil sa pagkakamali, hindi siya nakarating sa promised land. 40 years na sumunod si Moses, kahit sa sakit ng ulo dahil sa mga tao ng Diyos. Usay, nga na po ng pastor. Kaya kung makasabaan mo sa pastor, tungod na nasa kalagot ba?
Nga di jud mo musunod sa Ginoo. Sige ra mo pabuyag. If we want our church to prosper, hallelujah, and to move forward, we need unity. Unity ay hindi po ma-acquire yan ng patalinuhan lang. It takes submission. Hallelujah. Not only to the pastor, but to every one of us, mga kapatid. Kung tayo'y magkakaisa, mga kapatid, praise God, alisin natin yung masigit ka sa Kanya, masigit ako sa Kanya, masigit ako sa lahat. Ako yung nakakangat dito. At masunod. No. It takes humility and submission, mga kapatid, if we want unity. Amen. Alam mo may walls in yung church na to. Amen. Lahat ng iglesia ng punta ko, merong mga walls na hindi pa nagigiba. But it takes unity, mga kapatid, para masira yan. Pero kung meron lamang isa, mga kapatid, na hindi sumunod, masisira lahat ng tamada. Ang ganda na ng plano. Pero dahil sa isang sira, nabungkag tanan. Manag-igsuon tatanan, pero naiusarang nga sira, nga magsigig panira sa uban, masira nga atong pagkigugmahin. Masira nga atong unity, may igsuon. Praise God, hallelujah, di nato mabuntog ang gibabag sa maong kaaway, may igsuon. Hallelujah. Palakpakan nato atong buhay nga Diyos. Praise God. We cannot move forward and to obtain the promises of God if we don't obey God. Amen? Hallelujah. Kung kita maigsoon, magasunod lamang sa atong buhay nga Diyos. And verse 2, mga kapatid, praise God, pinangako na ng Diyos na ibinigay niya na. Hindi ibibigay. That's different, mga kapatid. Ang sabi ng Diyos, binigay ko na, Joshua, yung Jericho at ang hari nito sa iyong mga kamay. Hindi sinabi ng Diyos na ibibigay ko. Magkaiba po yun. But the condition, mga kapatid ni Joshua, that no one will make a noise. Sa church, mahirap maging tahimik. Amen? Hallelujah. Lalo na sa ating mga gawain, lagi tayong pinapasigaw, praise the Lord! Shout out to the Lord! Pero may mga part po sa gawain natin na kailangan tahimik lang tayo. Not because we are apostolic, we are a noisy people, mga kapatid. Maingay ka na lang, araw-araw. Kahit anong ingay mo na pag, sabi na ako, Pentecostal ako, pero way pagbago sa imong kinabuhi. Di lang makita nga na si Kristo sa imong kinabuhi. Di jud kakatuuhan ba? Pero bisag dili kasabaan. Bisan ikaw pa pinakahilom sa inyong barangay, mga igsoon. Basta nakita nila nga ikaw nagalakaw uyon sa kabubuton sa Ginoo, makita nila nga adunay Kristo sa imong kinabuhi. Maibalaan nila, hallelujah, nga adunay pinasahe diha kanimo. Hindi mo na kailangan ipagyabang pa. Hindi mo na kailangan ipangalandakan pa na Kristohanon ka. People will know, hallelujah, tungod sa imong paglakaw. Madaya mo ang tao sa iyong pananamit. As a Christian, may standard of holiness tayo. Minsan doon na lang tayo nakatago. Tapos pagdating ng linggo, basta tumakbo lang ako, sabihin ni pastor, worshiper ako. Faithful ako. But God knows who is true worshiper. They walk daily with God. Anong sabi ng ating Panginoon, mga kapatid? Praise God. Hallelujah. Amen. Praise God. And then Jesus said unto his disciple, if any man come after me, let him deny himself and take up his cross daily. Woo! Praise God. And what? And follow me. Kung tayo daw ay susunod sa Panginoon, kailangan natin kunin, mga kapatid, yung cross.
Hallelujah, that's the burden mga kapatid na kahit mahirap, pagsikapan natin, hallelujah, hindi madali maging Kristiyano sa araw-araw. Maraming mga pagsubok, maraming mga nakahadlang, maraming mga tentasyon, pero dahil na si Kristo, hallelujah, ang karamay ko, si Kristo ang sinusunod ko, I will conquer it, I will break every chain, break every wall. Daily. Not every Sunday only, but daily. Hallelujah. Praise God. Ilang beses na inulit ng Panginoon. Amen. Our salvation is not come from our best child. Yes, ang gagawin natin sa langit is puro pagpupuri na lang. Pero sasabihin kong totoo, kahit ikaw ang pinakamagaling magpuri dito, pag hindi ka masunurin sa Panginoon, hindi ka makakarating doon. Walang sinabi sa Biblia na pagalingan tayo sa pagpupuri because the greatest worship that you can have unto the Lord is your obedience. Giving, fighting is part of obedience. Our worship, our praise is part of our obedience. Hindi mga kapatid, ibibigay mo lang yung kapiranggot. Doon lang ako sa pagpupuri, hindi ako sa pagbibigay. Nagbibigay ka na, nagpupuri ka na, pero pastor, wag mong titirahin yung holiness ko. Sabi ng Panginoon, give your heart with all your might, with all your soul. Lahat ibibigay natin sa Diyos. Langit man ang atong tumong maigsoon. Amen. Hallelujah. Sa mga bisita namin, you cannot walk with God kung hindi mo kilala si Kristo sa buhay mo. Kung hindi mo tinatanggap si Kristo, sayang yung pamumuhay mo dito sa mundo. Hallelujah. Makamtan mo man ang buong sanlibutan. Wala naman si Jesus sa buhay mo. You cannot walk with God daily. Hanggang ngayon, nasa labas ka pa rin ng promised land. Amen? Maaaring every Sunday nasa church ka, pero di ka nakapasok sa promised land. Nasa barren place ka pa rin. Nasa wilderness ka pa rin. Kung kagaya ka mga kapatid, hallelujah, ng panahon ni Moses, mga Kristiyano, puro lang reklamo. Pastor, taga na kahit nag-pledges. I really love pledges, mga kapatid. Hindi man malaki. Basta nanggaling sa puso natin, natutuwa ng Panginoon dyan. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Paul said, for we walk by faith, not by sight. Ang atong pag-alagan maigsoon, dili kini sa patibayay lang. It takes faith. Hallelujah, para magpadayon. Amen. Sa Bible, mga kapatid, hallelujah. Sometimes nag-research ko, praise God. Dagag mga tao nilakaw sa kabubuton sa Diyos. From nothing to something, not because of their praise, but because of their walk with God. Hey, why? If you walk with God, hindi po mababago yung routine mo. Hallelujah, kahit yung pagpupuri mo sa Diyos. Pero kung yung every Sunday ka lang, hallelujah, nagpupuri sa Panginoon, maaari pa kunwari pa yan sa harapan ng Diyos. But if you walk with God daily, hindi man lahat magandang mangyayari sa iyo. Pero dahil kasama mo si Kristo, meron ka pa rin hinahawakan na pag-asa. Hallelujah. May kilala ko, faithful. Grabe, manalangin sa Diyos, pinagpipray yung iba. Pero sabi ko, bakit hindi naman siya pinapalago financially? Tanong mo ba yan? Ginoo, tither man ko. Faithful ko sa tithe. Worshipper ko. Prayerful ko. Every Sunday, every worship, every gawain na amang ko Ginoo. Gabasa ko sa imong pulong, I strive Ginoo nga matag-adlaw di ko makabot og sala diha sa imong tubangan. Pero nga namang
wa man kumudato Ginoo. Because blessing is not only money. Hey, hindi lang po tayo pinapalago ng Diyos, hallelujah, sa pinansyal. Maaring yung iba sa pinansyal pinapalago ng Diyos, pero ikaw pinapalago ng Panginoon, spiritual. Hindi tayo huhusga ng Panginoon at the day of judgment, mga kapatid, hallelujah, kung ano yung status natin sa ating iglesia, kung ano yung posisyon natin sa sanlibutan. Huhusgahan tayo ng Diyos sa bawat araw na ginagawa natin, hallelujah, sa kanyang harapan. God will not judge you according to your spiritual status every Sunday. Eh, dagan pagka Domingo, puspos sa espiritu, pero pagka Lunes, dito. Murag giyawaan. Kristohanon pagka Domingo, grabe mo speak in tongues niya. Paggawas, pagka Lunes, grabe mamalikas. Kinsa ka nga espiritu ang nisulod ba? Amen? Abot man ta dira. Praise God. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature, but all things are passed away. Behold, all things are become new. Pag nakilala mo si Kristo, sa mga bisita namin, pag tinanggap mo si Kristo sa buhay mo, babaguhin ka ng Diyos. Sabi ng Romans chapter 6 verse 4, hallelujah, sadyang gibautismuhan ta sa pangalan ni Kristo, gilubong ta kauban ni Kristo, sadyang nabanhaw ta, we are walking into the newness of life. Sa bago na kinabuhi, dili na sa karaan. Pero dagang Kristohano, nabautismuhan na sa pangalan ni Kristo, pero atod karon mulakaw ra gyapon dito sa karaan. Sardar? Way newness nga gustong mahitabo siyang kinabuhi. Amen. Hallelujah. The people of God on the day of Joshua, mga kapatid, praise God, hallelujah, nakita ni Joshua kung paano nag-suffer ang mga anak ng Diyos sa wilderness. Yes, there is manna. There's provision. Pero mahirap po yon, hallelujah. Araw-araw naglalakad ka lang. Gusto natin ng pagpapala, gusto natin ng pagbabago sa ating buhay. Pinangako ng Diyos ang pagbabago doon sa promised land. Pero ang nais ng Diyos, bago ka makarating sa promised land, dito pa lang sa proseso, hallelujah, pinabago ka na niya, lumalakad ka na ayon sa kalooban niya. Sabi ko, binasa ko yung Bible, mga kapatid, yung buhay nila Joshua. Kaya hindi pinahintulutan ng Diyos yung mga galing sa Ehipto na makarating sa promised land kasi hanggang 40 years, hindi nawala yung Egyptian mindset sa kanilang puso at sa kanilang isipan, mga kapatid. Pero look what the Lord has done. Yung mga pinanganak sa wilderness. May ilan dito na pinanganak sa prayer. Pinanganak, mga kapatid, sa suffering. Pero nagpapatuloy sa Diyos na sumusunod. Yung mga tao ng Panginoon, mga kapatid, na pinanganak sa wilderness, hindi man nila naranasan, hallelujah, yung paghabol ng mga Egyptian. Hindi man nila nakita kung paano biniyak ng Panginoon yung Red Sea, mga kapatid. Wala man silang mga kasinatian kung saan mga milagro, hallelujah, nga ipakita sa Ginoo sa wilderness. Pero aduna sila ikikuptan, hallelujah, na kung musunod lamang sila sa Ginoo, ang promesa nga promised land na wala gitugot sa ilang mga ginikanan, sila ang makaabot din. Church na nata, hallelujah, sa ganghaan. Sa promise ng ating Panginoon, we are living in the last days. Pero aduna paywall nga nung di ta makalabang, nga nung di ta makatabok, kinahanglan pa nato ng siraon. Every day, just walk with God. Naanay mga tentasyon, naanay mga pagsira bilang sa kakristohanan. Pero lakaw lang, sunod lang sa pulong sa Diyos. Ang nagbabag kanimo para makaabot sa promesa sa Diyos, sirao na sa Ginoo. Sunod lang. The very good news, mga kapatid, sa buhay ni Joshua.
He is very obedient to God. Amen. Wala tayong mababasa sa Bible na nakasala si Joshua. O he even committed, mga kapatid, hallelujah, na pangunahan ng Diyos. Sabi ng mga Bible scholar, Joshua is the representation of Jesus in the Old Testament. He obeyed the word of the Lord. Si Joshua lang naman ang nagsabi, as for me and my house, we will serve the Lord. Si Joshua lang naman ang nagsabi na day and night meditate the word of the Lord. Si Joshua lamang ang nagsabi at nagtanong sa mga anak ng Diyos, hallelujah, kung sino ang mananatili sa Panginoon na sumunod. Because he know how worthy ang pulong sa Ginoo daily. Amen. Church, 17 years is a long years. Pero kung hanggang ngayon, hindi mo pa nasisira yung wall, hallelujah, sa buhay mo para makating sa promised land, I'm sorry. It takes diligently, obediently sa word of the Lord. Amen? Hallelujah. Gusto nating magingay. Gusto nating masarap magpuri sa Diyos with praising. But look unto your heart. Am I serving God daily or every Sunday? Your Sunday noise cannot compare your daily walk with God. Hindi matutumbasan ang ingay mo every Sunday, yung araw-araw na paglakad mo na may katuwiran sa harapan ng Diyos. Hindi man ikaw yung pinakamalaking binibigay sa church, pero faithful kang nagbibigay dahil sumusunod ka sa Panginoon. Hindi tinitingnan ng Diyos yung amount. Ang tinitingnan ng Diyos, yung obedience mo na sumunod sa Panginoon. We cannot manipulate people, mga kapatid. Kaya minsan kahit grabe na yung sigaw natin na sumigaw tayo sa Panginoon. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin tayo nakakasigaw ng napakalakas. Dahil ganun lang talaga tayo. Isod man, pasyagito na mo tanan, na amang. Hindi na gani ka dungog, pasyagiton pa nimo. Why? God knows kung sino totoong magpupuri sa Kanya. Hindi yan nakikita sa ingay lang. Hindi yan nakikita sa itsura lang, nakikita yan araw-araw. Merong pagbabago, merong striving, mga kapatid, na hindi ka makagawa ng mali sa harapan ng Panginoon. And those walls will fall down flat according to your obedience, mga kapatid. Hallelujah. Before I close, mga kapatid, gusto kong mag-share ng ilang tao, praise God, na dumanas ng wall sa buhay nila. Alam natin si Job, mga kapatid, kung paano siya namuhay. Sabi ng Panginoon, he lived perfectly, upright, in the sight of God. Pero hindi pa rin nakawala si Job sa mga walls sa buhay niya. But the good thing, mga kapatid, kay Job, hindi siya nawalan ng pag-asa sa Panginoon. Yung iba, nasaktan lang sa mensahe, lilipat na. Yung iba, nasaktan lang dahil sa nangyari sa buhay niya, aalis na! Pero yung totoong naglilingkod sa Diyos araw-araw, kahit marami ng problema, marami ng dagok na dumating sa buhay niya, mananatili pa rin faithful sa Panginoon. Woo! Lalakad pa rin ayon sa kalooban ng Diyos. Isa po dyan si Job. There's more, si Joseph. Tiningnan ng mga kapatid niya na mayabang. Ibinenta. Tinemp. Pero pinanghawakan yung pangako ng Diyos. He never compromised, Pastor Darwin, kung ano ang nasa sanlibutan. Because hindi lang siya Kristohanon sa adlaw sa Domingo. Hindi lang siya nakasuot ng holy sa araw ng linggo, kundi every morning, every day, hallelujah, nananatiling faithful sa Diyos. Masakit minsan, hallelujah, may mga young people, hallelujah, na pag nasa church, grabe yung attire, very holy, pero every Monday,
nakikita ng mga kapatiran, nakikita ng pastor. Walang kabanalan. Ang lalaki pa ng hikaw dahil papuntang opisina. Ang kakapal pa ng muka. Hindi nakatingin ang Diyos sa atin sa linggo lang. Araw-araw tumitingin ang Diyos. Si Joseph hindi man araw-araw nakaranas ng magandang buhay, pero araw-araw siya naging tapat sa Diyos. Kahit sa taliwala sa mga tentasyon ni Potiphar, sa asawa ni Potiphar. Wala masilaw si Joseph. Si Daniel, mga kapatid. Hallelujah. Kahit meron ng degree, walang gagawa ng pananalangin. Pero pinanindigan ni Daniel, araw-araw, Pastor Dar. Because he know kung sino ang kanyang pinaglilingkuran. Pag alam mo kung sino yung pinaglilingkuran mo, hindi ka matatakot na sumunod. Hindi ka matatakot kahit makalaban ka man ng sanlibutan. Because you know who's you're serving. Hindi nag-compromise si Daniel para lang, hallelujah, i-promote ni Nebuchadnezzar. He stand firm daily, praying to the Lord. Hallelujah. Dahil pag araw-araw kang faithful sa Panginoon, masakit sa mata ng kaaway ang ginagawa mo. Pero nakakatuwa sa mata ng Diyos. The three Hebrew men, mga kapatid. Amen. Even in the midst of death, they walk with God daily. Amen. Usay may mga Kristohanan nga, masabtan ra ni pastor. Di ra ko kasimba karon kaya nga akong trabaho. Mga anak. Natay balatian, di ra sa takaman si pastor, di ko kasimba kaya nakoy balatian. Basin makahawa. Ayaw man po nang iyahang rason. Pero ang pangutana, paano kung mag-rapture atong adlaw? Huwag nating gayahin ang Panginoon sa tao. Nauunawain yung ating mga rason na maganda. Because if you serve God, walang rason para maglingkod ka ng bahagya lang. Kahit sa gitna ng daman mo, pupurihin mo siya. There's a young people, mga kapatid, sa Blooming Treat, praise God. Patungo kami ng youth camp. Amen. Grabe yung faithfulness niya sa Diyos. Amen. Kahit yung pamilya nakitaan namin ng grabe yung paglilingkod sa Panginoon, mga kapatid. Lahat ng gawain nandun, prayer meeting, kung maaari lang hindi maka-absent. Kahit busy sa paaralan. Because he took up dentistry, mga kapatid. She took up dentistry. Grabe yung struggle niya. Minsan doon sa prayer meeting, ramdam mo yung taong antok na dahil puyat na puyat yung physical. Pero andun pa rin presente. Yes, antok na antok man, pero pag lumulod sa Diyos, lumuluha, umiiyak, nagpapasalamat, nagpupuri. Sabi ng school nila, bawal na yung nakapalda. Kailangan nakapantalon na. Kasi yun yung school uniform. Yun yung naprobahan sa eskwelahan. Pero dahil gusto niyang lumakad ng walang pag-alinlangan sa Diyos, he disobeyed the school, but he obeyed God to live life daily with holiness, with faithfulness. Hindi naman siya pinatikos ng paaralan. Hindi naman siya pinatigil sa pag-aral dahil lang sa pananamit, pero maraming mga young people ngayon gamiting pangrason yung paaralan. Paano kung sabihin ng Diyos, nang dahil sa paaralan mo, hindi ka rin makapasok sa kaharian? God wants us to walk daily with God, with faithfulness, with obedience. Papunta kami ng youth camp, mga kapatid, nagpe-prepare siya ng kanyang mga gamit. Habang naglalaba, merong malaki, mga kapatid, praise God, na exhaust fan doon sa CR nila.
Siyempre, mahaba yung buhok, nakalugay. Nung pagtayo niya, hinigop ng exhaust fan yung buhok niya, mga kapatid. Praise God, natuklap yung anit. Napigilan niya, pinuputol na ng exhaust fan yung buhok niya. Pero yung anit, mga kapatid, praise God, natanggal na. Hindi totally natanggal yung buong anit. Nauklab lang ba? Dinala sa ospital. Operahan, sabi ng doktor, kailangan natin tanggalin yung anit na natira para yung bago tutubo. Sabi ng doktor, kakalbuhin siya. Tiningnan niya yung buhok niya, sayang. Lord, matagal kong iningatan kahit konti di maputulan. Dahil yun yung pangako niya sa Panginoon. Umiyak siya sa magulang niya, umiyak siya kay pastor. Nagtatanong, pastor, ayoko talagang putulan. Pero sabi ng doktor, kailangan kalbuhin para maoperahan. Sa operation, mga kapatid, hindi po ang pasyente ang nasusunod. Doktor po ang nasusunod. Pero sasabihin ko, pag faithful ka sa Diyos, hindi ang tao sa sanlibutan ang masusunod, kundi ang Panginoon. Sabi ng doktor, kailangan kang kalbuhin para matahi yung anit. Kasi ayaw niyang ipatanggal eh. Kailangan ilapat lang daw ulit. Kasi mabubuhay pa daw. Pinayagan niya na yung doon sa anit niya, matanggal yung buhok kasi mamamatay din yon. Pero hindi niya pinahintulot sa doktor na kalbuhin siya. Sabi niya, matagal kong iningatan, hallelujah. Yes, masabihin ng iba, masyado akong mayabang sa buko. Pero sa harapan ng Diyos, ito yung commitment ko. Lord, hindi ko babawasan kahit kaunti lang. Araw-araw, Panginoon. Gusto kong maging tapat sa iyo. And look what the Lord has done. Yung pangako ng Diyos sa buhay niya, tinutupad ng Diyos. Hindi kakaligtaan ng Diyos. Yung mga walls sa buhay natin, pag tayo'y lumalakad sa Panginoon, hindi mo na kailangan mag-ingay sa harapan ng Diyos. Hindi mo kailangan magpasikat sa harapan ng Diyos para ma-attract siya. It takes your obedience to God. You need to walk with God daily, following to His Word. Hindi mo na kailangan magpasikat pang tumalon, sumigaw para lang mapansin ng Diyos. It takes obedience for that the walls of your life shall fall down flat. And the blessing of God, the promises of God, you can obtain it. Alam natin na si Josaphat, mga kapatid, naging matagumpay dahil sa mananamba. Pero sasabihin kong totoo, hindi po dahil sa mananamba naging matagumpay si Josaphat, kundi sa pagsunod sa kanyang Panginoon. Nung sinabi ng Diyos na italaga mo yung mga lahi ng Juda na sila lamang ang magpuri. Kung hindi sinunod ni Josaphat yon, kung ang tinalaga ni Josaphat, yung mga kalahi, mga kapatid, hallelujah, ni Benjamin, o kalahi ng kanyang mga kapatid ng ibang tribo, walang mangyayaring tagumpay. You have a financial problem. You have a holiness problem. You have a faithfulness problem. But if you obey God, you can conquer it. Shall we all stand together? Amen. Walk with God without complaints, without murmuring, without bargaining, without hesitation. Just simply obey God. Our duty, mga kapatid, praise God, is to keep His commandment. Keeping commandment, it simply means obeying to the Word of God. Hallelujah.
Kahit ikaw pa ang pinakamayaman sa church, ikaw pa ang may pinakamalaking binibigay sa church, kung hindi ka lumalakad ng ayon sa kalooban ng Diyos, hindi namamangha ang Panginoon sa buhay mo. Pero kahit ikaw ang pinakamahirap sa iglesia, ikaw lang yung pinakakaunting na ibibigay, pero bukal sa iyong puso at merong pagsunod sa katuwiran ng Diyos. I tell you the truth, nagagalak ang Panginoon. Hindi sinabi ng Panginoon, hallelujah, na magpakayaman kayo. Ang sinabi at utos ng Panginoon, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. At ang lahat ng bagay ay susunod na lang. Kung araw-araw inuuna natin ang karya ng Diyos, inuuna natin yung katuwiran ng Panginoon, lumalakad ka ng ayon sa kalooban ng Diyos. Lahat ng walls sa buhay mo, kung ano man yan, sisirain ng Diyos yan. Matagal mo nang gustong magkaroon ng financial breakthrough. Nagbibigay ka naman ng tithes, nagbibigay ka naman ng handog. Pero kung hindi ka lumalakad ng ayon sa kalooban ng Panginoon, walang mangyayaring financial breakthrough sa buhay mo. The walls still remain. The wall still standing, hindering you to move forward, hindering you to advance to the kingdom of God. But if you diligently seeking, obeying to the word of the Lord, every wall sa iyong buhay, every hindrance sa buhay mo, sisirain ng Diyos yan. Bungkagon sa Ginoo, para ikaw maka-advance sa iyang harian, para ikaw maka-advance patulong, hallelujah, dito sa iyang gipromisa. We are advancing the kingdom of God towards the promises of God. Hallelujah. But we cannot move forward by our own capacity, by our own ability. We can obtain it kung si Jesus nasa puso natin, araw-araw. Hallelujah. As we come into the altar, mga kapatid,